Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces mula September 16 to 30, 2024? Pwedeng nangyayari na to, mangyayari ba lang? Kung hindi man para sa inyo tong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Anyway, magsimula na tayo. So, may snake tayo. Tapos mo, ano yun? Hidden agenda. So, sabihin natin may susuyo sa inyo. Makikipag-ayos, manliligaw. Well, sad to say, may hidden motive o agenda ang taong to. So, wag magpalinlang. Okay? O else, mapapahamak nga. Uh-huh. Ibang information. So, may makikipag-ayos, probably ex. So, ang characteristic niya, siguro ganito: arrogant, reckless, hyperactive, daredevil, overly confident, loud, show off. So, kung ganun ang kanyang pagkatao, lalong mag-ingat. Ito na yung parang clue natin kung makikilala niyo ba to. Okay? Yung taong to. X. Again, X to. Dahil sa judgment. So, dahil kinalarify natin, malaki yung chance na may magbabalik sa buhay niyo, ex-lover o ex-friend na yun nga, nagkaaway, tapos makikipagayos. Yung pala may hidden agenda o hidden motive o gusto lang niya siguro mag-revenge para makuha ang loob ng iba sa inyo. Hindi siya advisable. So, ganito na lang. Kung sino yung bumalik sa buhay niyo o babalik pa lang. Ngayong week na to, mag-ingat. Dahil hindi maganda ang motibo ng taong to. Okay, lalo na kung tatama nga siya ngayong 2 weeks. May magbalik sa nakaraan. Magre-reconnect, mag-apologize. Huwag niyo napansinin. Para safe. Eto, nagalit yung lalaki. Anyari naman. Blessing. Ganda sana. Blessing. Baliktad naman yung blessing. Naging misfortune na to. Ayan, dito. So again, galit na galit yung lalaki dito. Na-offend siguro. Pwede. Pero, baliktad yung blessing. Siguro, may ine-expect siya na blessing. May tinatry siyang i-manifest. Pero, na-disappoint siya. Kaya nagalit.
Parang, sabihin natin ganito, may nilalakad siya, kaya lang, na-reject, o na-disapprove, kaya ito, nabuwisit siya. So, lalaki lang to, na mabubuwisit. Okay? Na para bang may na-expect silang something pero hindi mangyayari for some reason. Ito. Ito yung bang deck. So, sa case na to, 5 of Hearts at 8 of Diamonds. Well, jealousy. Applicable lang tong jealousy na sinasabi ko dun sa mga iba sa inyo na bago pa lang sa work nila. Sabihin natin wala pang isang taon. Oh, wala pang isang taon sila dun sa workplace. May hater na sila agad. Ano ba yan? Kalong. So, dun lang siya tatama sa mga may trabaho na wala pa silang isang taon doon o kakilala nyo, malapit sa inyo. Kasi hindi lang naman to tatama sa inyo. Pwede rin sa mahal nyo sa buhay. Na bago pa lang sa work. Tapos may hater siya agad doon. Oh, kalong. Ano. Hmm, um, pwede rin ganito. May iba sa inyo na may fake friend. Hindi nila alam na may ganun pala. Tapos sinasabi-sabi pa nila dun sa friend nilang yon na hindi nila alam fake pala. Yung kanilang mga plano sa buhay. Tapos, secretly, yung friend na to ay nag-send sa universe ng ill will. So, sabihin natin, halimbawa, kayo ay nagsasabi dun sa friend nyo na hindi nyo nga lang alam na fake pala. Na gusto nyo tong ganito, ma-manifest, ito yung wish nyo. Tapos kinukontra pala niya deep, inside. Ganon. Na sana hindi mangyari yun, yung wish niya. Yung wish mo, sana hindi mangyari. Siyempre, di mo alam kasi sa isip niya ganun eh. Nalaman mo ba yun? Sa isip niya ganun. Na yun nga, kinukontra niya pala deep inside yung wish ng iba sa inyo na sana di mangyari. Gumagamit siya ng mga kung ano-ano para ma-block o ma-block ang good fortune na dumating sa buhay niyo. So, parang siyang secret hater. Oh my God. So, paano natin makikilala to? Malamang friend nyo na to na wala kayong ka-idea na may lihim na galit para sa inyo. Uh, as in, ka-close nyo to. So, ito yung ano natin, pwedeng clue. Isa dyan sa mga to. Pisces o Leo. Uh-huh. So, yun yung pwedeng isa sa mga clue. Pisces o Leo. O pwedeng pare sila. Who knows? Beware. Pisces, kapwa nyo Pisces. Pisces reading nga pala. Diba? Teka, ano to? May card na agad tayo. Well, sa case na to, mapapatrouble naman yung iba. Parang maulit-ulit lang yung mga detalye natin.
Kasi may nagsiselos, di ba? Ang sabi ko kanina, baka magkarugtong lang to. May ano kasi lihim na inggit. O lihim na kakumpetensya yung iba sa inyo. Ganun ang dating dito. O kung hindi natin siya isasama dun sa playing cards, kasi nga magkapare sila. Ito kasi rivalry to jealousy. So kung ito lang, eh, paparating pa lang to. Kung sasabihin ko, ano yun? Conflict. Arguments. Isama na rin natin yung rivalry na. Um, may mawawala sa buhay ninyo na pwedeng mag-cause ng matinding sadness. OMG. Anyways, pampagood vibes. Kuha tayo dito ng 3. Basahin ko na lang. Challenge. All true soul connections involve challenges that can be overcome together. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo kung in a relationship o single. Acceleration, speed up, and chase the results you want. Ito, wow, reconciliation. Learn to reconcile with yourself. Pero, ito sa self. Kala ko reconciliation sa ibang tao, pero sa sarili pala. Parang patawarin mo ang sarili mo. Dito 3 rin. It's okay to put yourself first and take care of your own needs before those of others. You are worthy. Listen to the still, small voice within. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.